the Reverend Fathers, the religious sisters, my dear seminarians, brothers and sisters in Christ. Every Eucharist is memory. It is memory of the Lord Jesus. But this Saturday, in the first Saturday of October, we celebrate memory, but memory that is unique for Dagupan. What are we remembering today? My dear seminarians, we remember that in 1898, during the Katipunan Revolt, the Katipuneros threatened Manaoag with vandalism, with fire, and attacking the church. The people of Manaoag wanted to secure the image of the Virgin Mary. So what did they do? They did not go to Macaldan. They did not go to San Jacinto. They did not go to Calasiao. They went to the house of St. John the Evangelist. That is the present cathedral of Dagupan. Because in Dagupan, the image of Our Lady of Manaoag was safe and secure. But we did not keep the image. When things were peaceful in Manaoag, the Dagupeños went in procession and returned the image to the shrine, to the pedestal of the present Basilica of Our Lady of the Rosary. So what is that memory teaching us? Hindi tayo nagpipiesta na galing sa kuweba. Galing tayo sa bahay-bahay natin. At galing tayo sa panonood sa TV. At galing tayo sa pagbabasa sa social media. At alam natin, yung nangyayari sa ating bayan, 1 trillion peso march. Bakit? Sapagkat hindi lang milyon, kundi bilyon, ang hindi makita na dapat ay pantigil sa baha, dapat ay pantulong sa mahirap. Ano ang aral ng Manaoag in Dagupan para sa ating panahon? Sapagkat ang Manaoag in Dagupan at ang Corruption 2025 ay magkaugnay. Mayroong sinasabi ang Mahal na Birhen. Mayroong sinasabi ang ating mga ninuno tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Ang unang aral na dapat tandaan, ang mahirap, tinutulungan, hindi pinagsasamantalahan. Noong 1898, hindi lang mahirap ang tao. Noong 1898, mahirap ang ina ng Diyos sapagkat maaari siyang sinunog, maaring winaldas, maaring itinapon, maaring pinagwasak-wasak. Our Lady of Manaoag in 1898 was poor. And in that poor situation, the people of Dagupan came forward and said, "We will take care of you." Ulitin ko, ang mahirap, tinutulungan. Hindi yung mahirap, sige, pagsanla ka ng gamit mo. Mahirap, sige, isanla mo na yung bahay mo. Mahirap, sige, ipenta mo na yung boto mo. Mahirap, isang balding grocery, akin na yung boto mo. Yun ay pagsasamantala sa mahirap. At hindi ito ang turo sa atin ng Birhen. Sapagkat ang mahirap, inaalagaan, hindi pinagsasamantalahan. Nakita natin, nawawala ang pera, subalit dumadami ang namamatay dahil walang pampagamot, dumadami ang naaaksidente dahil sa mga marurupok na tulay, dumadami ang nawawala ng trabaho sapagkat hindi makaalis sa kanilang bahay sapagkat ang mga daan ay hindi madaanan. Ulitin ko, ang mahirap tinutulungan, hindi pinagsasamantalahan. Ang mahirap hindi ginagamit sapagkat ang mahirap ay pos nating lahat. Because at the end of time, on Judgment Day, the poor will be our judges, and whatever we do to them is done to Christ. Ano ang pangalawang aral ng Manaoag in Dagupan? Mahal ng Dagupeño ang mahal na Birhen ng Manaoag. Total, nandito na.
Huwag na nating isoli. Mali yun. Ang hindi sa'yo, huwag mong itatago. Ang hiniram mo, ibalik mo. Sapagkat kapag hindi mo isinoli ang hiniram sa'yo, kapag itinago mo ang hindi sa'yo, yon ay labag sa utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ang aral ng manawag indagupan ay ito. Iniligtas natin siya sapagkat siya ay hirap ng panahong iyon. Subalit ng panahon na maginhawa at papayapa, isinauli natin ang birhen at hindi natin itinago, hindi natin isinabing amin na ito. Hindi, isinauli natin sapagkat hindi magnanakaw ang dagupenyo. Ang hindi atin ay isasauli natin. Ang hindi atin ay hindi natin itatago. Itinuturo sa atin na huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. Ang pera ng bayan ay pera ng bayan. Walang sino mang congressman, walang sino mang opisyal na maaring mag-angkin ito para sa kanyang bulsa. Meron silang sariling sweldo at sapat-sapat na ang sweldong ito. Ang totoo, kapag ikaw ay politiko at yumaman ka, korap ka lang kaya ka yumaman. Because there is no other way for a politician to get rich except to be corrupt. Ang hindi sa iyo, huwag mong itatago. At kung ipinaalaga lang sa iyo, ibalik mo sapagkat hindi ito sa iyo. Ibalik ang ninakaw, ibalik ang ipinatago, ibalik ang ipinagkatiwalaan, ibalik at ibinalik ka natin. Mula sa dagupan, ibinalik natin sa kanyang trono sa manawag, sapagkat ito ang tamang ugali. Ang una, ang mahirap, huwag mong pagsasamantalahan. Tulungan mo, alagaan mo, nang walang bayad, nang walang hinihintay na kapalit. Pangalawa, ang hindi sa'yo, huwag mong itatago. Ang hindi sa'yo, isauli mo. Ang hindi sa'yo, huwag mong ikikip-kip. Bakit? Sapagkat nakaw yun. Ang pangatlo, mayroon lamang isang utang na hindi mababayaran. Yan ay utang na loob. Di mo pwedeng bayaran yon. Kahit gaano karami ang pera, di mo pwedeng bayaran. Ang maganda sa kwento ng manawag indagupan ay ito, na hindi naman nakalimot ang manawag sa ginawa ng dagupenyo sa mahal na birhen. Kaya mula sa manawag, nagbigay sila ng imahe ng mahal na birhen para sa dagupan upang sabihin, salamat dagupan. Salamat dagupan sapagkat nung naghihirap ang birhen, inyong inalagaan. Salamat dagupan sapagkat nang tapos na ang hirap, ay inyong ibinalik sa kanyang tahanan. Salamat dagupan, hindi kayo magnanakaw. Salamat dagupan, hindi kayo mapagsamantala. Salamat dagupan, sa panahon ng pangailangan, maaasahan kayo ng inyong ina. Kaya naririto ang mahal na birhen ng manawag sa dagupan. Siya ay galing sa manawag, bigay ng taga-manawag, at alaala ng taga-manawag, tanda ng pasasalamat sa dagupan. Ang utang na loob ay hindi maaaring bayaran. Mga minamahal kong kapatid, may utang sa atin ang lahat ng ating ibinoto ng eleksyon. At ang utang nila sa atin ay ang bawat boto ng bawat isa sa atin. At ang utang nila ay hindi nila mababayaran sa pamamagitan ng 4,000 o isang balding grocery. Ang utang nila ay mababayaran lamang sa pamamagitan ng malinis, matapat na paglilingkod, buong kababaang loob, buong pagmamalasakit, at buong pagkikipagkapwa-tao. Ulitin ko, ang piyesta ng manawag indagupan ay hindi hiwalay sa ating buhay Kristiyano sa labas ng simbahan. Dalhin natin ang aral ng kwento ng manawag indagupan sa pagharap natin sa krisis ng ating bansa. Ang mahirap, alagaan, huwag pagsamantalahan. Kasi pag pinagsamantalahan mo ang mahirap, lagot ka sa Diyos. Ang utang na loob,
hindi maaaring bayaran. Ang utang na loob ay maaari lamang suklian kahit kaunti ng paglilingkod. Ang hindi sa iyo, ibalik mo. Napulot mo, hanapin mong may-ari. Sobra ang sukli, ibalik mo, sapagkat doon nagsisimula ang katapatan ng tunay na anak na birhen, ng anak ng birhen ng manawag. Ang piyestang ito ay mayroong aral para sa ating bansa at para sa ating lipunan. Huwag nating kakalimutan. Paglagay ng bulaklak, magprosesyon. Umawit, maghandaan. Tama yon. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, tandaan mo, ang hindi sa iyo, huwag mong kukunit. Tandaan mo, may utang na loob ka sa bayan at suklian mo ng matapat na paglilingkod. Tandaan mo, ang mahirap, huwag mong pagsasamantalahan. At kung hindi natin ito gagawin, alam ng Diyos ang ginagawa mo at mayroong paghukom, haharap tayong lahat sa Panginoon.